Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Gawa, Kabanatang 19, talatang 16 hanggang 22. Okay, babasahin ko mula sa talatang 8. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumasok sa sinagoga at nakipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ngunit may ilang nagmatigas sa kanilang di pananampalataya at nagsalita pa ng masama laban sa daan ng Panginoon sa harap ng kapulungan. Kaya't umalis siya roong kasama ang mga mananampalataya at sa paaralan ni Tirano nagpatuloy ng pagpapaliwanag araw-araw. Tumagal ito ng 2 taon. Kaya't nakarinig ng salita ng Panginoon ang lahat ng naninirahan sa Asya, maging Hudyo o Griego. At gumawa ng pambihirang kababalaghan ang Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o dilantar ng kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling ang mga ito't umaalis sa kanila ang masamang espiritu. May ilang Hudyo roon na pag-alagala at nagpapalayas ng masamang espiritu. Pinangasan nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga inaalihan ng masamang espiritu. Sinabi nila sa pangalan ni Hesus na ipinangangaral ni Pablo, iniuutos ko sa inyong lumabas kayo. Kabilang sa gumagawa nito ang 7 anak na lalaki ng isang pinakapunong saserdoting Hudyo na ang pangalan ay Siba. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo, ngunit kayo, sino kayo? At sila'y nilundag na lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Ang mga Hudyo'y nagahis nito at pinahirapang mabuti anupat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Nabalitaan ito ng lahat ng naninirahan sa Efeso, maging Hudyo o Griego, sinidlan sila ng matinding takot at lalong dumakila ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami sa mga sumasampalataya ang lumapit at nagtapat na sila'y gumagawa rin ng ganito. At tinipon ng mga gumagamit ng mahika ang kanilang aklat at sinunog sa harapan ng madla. At nang tansyahin nila ang halaga ng mga ito, ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Sa ganitong kahangahangang paraan, lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Noong isang linggo ay pinag-aralan natin ang tungkol sa baptism into Christ. Papaano po bang ang isang tao ay makakaranas ng ganap na pakikipag-isa kay Kristo, na ang tawag ni Pablo ay baptism into Christ. Sa kailan po ba nangyayari ang bautismo kay Kristo? Ito po'y nangyayari nung araw na ikaw ay lumapit sa Diyos na may pagsisisi at may pananampalataya. Minsan ay malabo ang pagkakristyano ng marami dahil malabo rin ang ebanghelyo na kanilang narinig. Minsan ang pagpapahayag natin ng ebanghelyo masyadong nakafocus lamang sa pagmamahal ng Diyos. Ngunit kung titingnan mo ang krus na siyang batayan ng ebanghelyo, makikita mo ang 3 bagay. Sa krus makikita mo ang kasalanan ng tao. Sa krus makikita mo ang pag-ibig ng Diyos. At sa krus makikita mo ang kabanalan, katwiran, holiness, righteousness, and justice of God. Para mo ma-appreciate ang good news, dapat mong malaman ang bad news. At ang ebanghelyo parang coin, merong 2 sides.
ang kabila ng good news ay bad news. Ang bad news ay nagsasabing ang tao ay ganap na makasalanan sa puso, isip at kaluluwa. Siya ay kaaway ng Diyos, siya ay naghihimagsik sa Diyos at walang tanging pag-asa para maligtas kung hindi siya kahahabagan ng Diyos. Yan ang bad news. Nahiwalay sa biyaya ng Diyos kay Jesucristo, walang natitira sa tao kundi ang puot ng Diyos. Yan ang bad news. Ang good news ay, gaano man kalaki ang ating kasalanan, handa iyong patawarin ng Diyos. Sapagkat sa kabilang banda, kung absolute ang katarungan ng Diyos, unconditional naman ang pagmamahal ng Diyos, walang lumalapit sa Diyos na kanyang itataboy. Kaya, para mo tanggapin si Jesus sa iyong buhay, kailangan mo munang makitang ikaw ay makasalanan. Ngayon ko lang isip na hindi angkop ang larawang ipinapakita natin sa pagpipresenta ng Ebanghelyo. Ipinapakita natin na si Jesus ay kumakatok sa pintuan. At para nakikiusap na siya ay tanggapin. Sa palagay ko, ang tamang larawan ay isang makasalanan na nagpapatira pa sa isang banal na Diyos at humihingi ng kanyang kahabagan na siya'y patawarin at linisin sa kanyang mga kasalanan. Kahit basahin ninyo ang Revelation chapter 3, na si Jesus ay kumakatok sa pintuan, ay hindi tumutukoy yun sa mga makasalanang kailangan tumanggap sa kanya, kundi yun ay kumakatok si Jesus sa iglesia na nanlalamig sa kanya. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo kung naranasan mo na lumapit sa Diyos with a broken and contrite heart. Hindi ko alam kung naranasan mo na yung inilalarawan ni Jesus na isang publikano na lumapit sa kanya, pumasok sa templo na dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, mahabag ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Dapat mong makita na wala nang ibang natitira pa, kundi ang habag ng Diyos. Kaya lalapit ka sa Kanya na may pagsisisi at may pananampalataya, kikilalanin mo ang pagkamakasalanan mo at kikilalanin mo rin ang pagkapanginoon niya sa buhay mo. Kung magkagayon, sa bisa ng iyong pananampalataya, kukunin ng Diyos ang iyong buhay, at sa English, the Holy Spirit will plunge you into the life of Christ. Sa gayon, mararanasan mo yung maging na kay Kristo. Ikaw ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa iyo. Gusto kong kumustahin ikaw kung naranasan mo na ang ganyang karanasan. Ako'y umayaw sa isang presentasyon ng Ebanghelyong taas ang kamay. Pumarito sa unahan na kinaliligtan ng pinakamahalagang elemento ng paglapit sa Diyos, ang pagsisisi ng ating mga kasalanan. Ang totoo, kahit yung salitang tanggapin si Jesus ay isang talata lamang sa Biblia. Ngunit yung panawagang magsisi at tumalikod sa kasalanan ay napakarami sa buong Biblia. Sa makatuwid, ito ang mas makatotohanang presentasyon ng Ebanghelyo, ang panawagan para ang tao'y magsisi at tumalikod sa kanyang mga kasalanan, magsumamo sa Diyos na iligtas siya. Ang pagsisisi ang nawawalang sangkap ng Ebanghelyo sa kasalukuyang panahon. Sa palagay ko ay ito ang ipanawagan natin sa mga tao na sila'y magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, ano ang unang karanasang Kristiyano? Ang mabautismuhan kay Kristo. Padalawang karanasang Kristiyano, ang mabuhay sa Espiritu Santo. At pinasimulan natin nung isang linggo
At si Sister Layden ay nagbahagi sa atin how papaano tayo palaging mapupuspos ng banal na Espiritu. At naasahan kong yun ay naging pagpapala sa inyo. Ngayon naman, ang paksa natin ay sila ay binautismuhan ng banal na Espiritu. Sila ay pinanahanan ng banal na Espiritu. Sila ay pinuspos ng banal na Espiritu. What can you expect to happen when your life is directed by the Holy Spirit? Ulitin ko po. What you can expect to happen when your life is directed by the Holy Spirit. Ano ang pwede nating asahan sa buhay na ito kung ang ating buhay ay nasa kapuspusan ng banal na Espiritu? Ang teksto ngayong gabi na aking binasa, makikita natin ang kapangyarihan at presensya ng Diyos sa mga batang mananampalataya. Sila ang unang bunga ng pangangaral ni Pablo. Sabi dito sa 19 verse 6, sila ay napuspos ng banal na Espiritu. Ipinagkaloob sa kanila ang banal na Espiritu bilang tatak ng pagkahirang ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay isang anyo ng pag-aangkin ng Diyos na tayo Kanya. Kasi ang banal na Espiritu ay tatak ng pagmamayari ng Diyos. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, ibig sabihin ikaw ay sa Diyos. At ang pagpapadala ng banal na Espiritu, yun ang kanyang claim sa iyong buhay. Para pagharian kanya at gabayan kanya at iparana sa inyo. Kasi sinabi ni Peter, we are partakers of divine nature. Paano tayo daw ay partakers of divine nature? Kaya kapag si Kristo ay nasa atin, we become partakers of divine nature. We are 100% human. Pero ang sabi ni Peter, we are partakers of divine nature. Dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi ko lubos may paliwanag yan kung paano nangyaring we are partakers of divine nature. Pwede ko lang i-explain yan sa realidad ng Espiritu Santo na nanahanahan sa atin. Kung ang sino man ay may Espiritu ni Kristo, siya ay kay Kristo. Ngayon, ano ang unang pwede nating asahan kapag ang Espiritu Santo ay nasa atin? Una, bibigyan niya tayo ng espiritual na kaloob. Kaya, ang nangyari sa kanila ay kapag bumaba sa kanilang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Nagsalita ng iba't ibang wika, nagpahayag ng salita ng Diyos. Kaagad na nag-operate yung spiritual gifts. Ang banal na Espiritu ay kaloob, pero yung kaloob ay may dala pa uling kaloob. Parang isang malaking pakete na sa loob ng malaking paketing yun ay punong-puno ng maraming kaloob. Ganyan ang banal na Espiritu. Kaya pagdating niya sa atin, siya'y kaloob na. Ngunit may dala pa siyang iba't ibang kaloob. Parang yung aking ate, nung ako'y maliit pa, hindi lamang ako, masayang-masaya ako, pagdadating na siya, dahil talagang siya napakabait at napakasayang kasama, ngunit masaya ako dahil marami siyang dalang tinapay at pasalubong. Ganon din ang banal na Espiritu, masaya tayo na tinanggap natin siya sa ating buhay, ngunit masaya rin tayo dahil siya ay nagbibigay pa ng maraming iba't ibang kaloob. Ngayon, ang pagsagana ng kaloob ay depende sa pagsagana ng kanyang pananahanan sa atin. Kasi ang mga spiritual gifts ay gumagana depende sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu ay nag-energize sa kaloob. Naintindihan natin. Ang kaloob ay walang buhay kung hindi siya i-energize ng Holy Spirit. Kasi siya ang nag-ooperate ng lahat ng mga kaloob. Siya ang gumagamit ng mga kaloob. Siya ang nagpapasya kung saan gagamitin ang kaloob. At hindi sa atin, siya ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kaloob.
Kaya kailangan nating palaging mapuspos na banal na Espiritu kasi hindi gagana ang kaloob kung walang power galing sa Holy Spirit. Kaya kailangan natin ng kapuspusan kung paanong yung truck-truckan di baterya ay na may charge kahapon ay kailangan ng another charge ngayon. Kung paano ganun din ang ating mga gadgets na habang ginagamit mo ay nauubos ang charge. Ganun ang spiritual na kaloob. Siya rechargeable. Kaya, keep on asking for the power of God. Hindi. Ang kaloob kasi, hindi isang bagay na parang binigyan ka ng Diyos ng remote control na ikaw ang gagamit. Ang spiritual na kaloob ay ibinigay sa iyo, pero ang control ay nasa Kanya. Siya ang nagbibigay sigla, siya ang nagbibigay kapangyarihan, siya ang nagpapasya kung saan gagamitin at kung kailan gagamitin. Kasangkapan lamang tayo sa mga kaloob. Kung minsan ay kapag nag-ooperate ng mga kaloob ng Banal na Espiritu, nakikita mong gumagawa ang Diyos sa tao. Parang tao ang gumagawa, pero Diyos ang gumagawa. Kasi kung hindi Diyos ang gumagawa, hindi naman yun kayang gawin ng tao. Ibinigay ang spiritual na kaloob para tayo makafunction sa kingdom of God. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos, sabi sa unang Korinto 4:20, ay hindi salita, kundi kapangyarihan. Ang kaharian ng Diyos, sabi ni Pablo sa unang Korinto 4:20, ay hindi salita, kundi kapangyarihan. Kaya sabi ng isang pastor, it takes God's power to accomplish God's work. Kailangan ng kapangyarihan ng Diyos para magawa ang gawain ng Diyos. At para tayo madaluyan ng kapangyarihang yon, dapat tayo ay puspos ng banal na Espiritu. Nung pumutok ang Bulkan Taal, matagal na restore ang kuryente kasi yun pala, dahil maraming alikabok na sumabit sa mga kable, kailangang hugasan na lahat ng mga kable kasi hindi dadalo yung kuryente na maayos kung yun ay balot ng alikabok. Ganon din naman ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan tayo ay nilinis ng dugo ng Panginoong Jesus at maging worthy na mga vessels para tayo gamitin ng Diyos, para mag-operate ang mga kaloob. Ganito ang definition tungkol sa spiritual gifts. Spiritual gifts are divinely given abilities. Spiritual gifts daw ay divinely given abilities bestowed by the Holy Spirit on individual Christians that enable the church to perform the ministry to which God has called it. Kaya, ang spiritual na kaloob ay ibinigay sa bawat mananampalataya. Sinabi ni Pablo na bawat mananampalataya ay binigyan ng spiritual na kaloob para magawa natin ang ipinagagawa ng Diyos. Sapagkat napakalaki ng gawain ng Diyos. Magpagaling na may sakit, magpalayas ng mga demonyo. Paano natin gagawin ang mangaral hanggang sa dulo ng digdig? Sa kakaunti nating kakayanan, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay kumbinsido na ipinagagawa sa iyo ng Diyos ang isang gawain, ngunit wala ang kakayanan, hingin mo sa Diyos ang kakayanan. Ask for the gift. Ngayon, sapagkat sabi ng Diyos, tayo bawat isa ay binigyan, kung wala ka namang mahanap sa buhay mo, then seek it. Ask for it and receive it. Palagay ko yan din ang kailangan kung paano sa kapuspusan ng Banal na Espiritu, ganun din sa pagtanggap ng spiritual na kaloob. Kailangan mo siyang isik para ma-discover mo. Kailangan ka mag-expect sapagkat sabi ay tayo binigyan. At kailangan mo namang i-receive kasi talagang siya ay nagbibigay.
Sa Efeso 4:7 hanggang 8, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob. Ginamit sa Tagalog yung tanging kaloob. Kaya meron tanging kaloob, hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho. Ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo, hindi pare-parehas ang laki. May sukat. May sukat ang pagkakatiwala ng Diyos. Halimbawa, noong ako'y nagninegosyo, ang una kong naipundar ay isang sasakyan na kumakarga lang ng 80 kabans. Dahil yun lang ang kaya ko. Pero nung nag-grow ako ng experience, naka-acquire ako ng isang sasakyang 180 kabans ang capacity. And then 260 ang capacity. And then 400 kabans ang capacity. And then 500,000 ang capacity. Ngayon, kaya na namin i-deliver ang 2,000 sako all at once. Sabay-sabay. Kasi yung sukat ng kakayanan ay sumakto na yung sukat at yung kaloob ay sumakto na sa isa't isa. Kaya kung ikay may kaloob, ngunit sa palagay mo'y kulang ang sukat, sa laki ng pangangasiwan tinanggap mo, hindi lamang mo hihilingin sa Diyos ang kaloob, kundi i-increase ito. Kasi si Kristo daw ang nag-determine ng sukat noon sa bawat isa sa atin. Ang Holy Spirit ang nag-allocate, nag-apportion ng bawat isa. Kaya kapag ano ang dapat nating asahan sa pagtanggap natin ng Banal na Espiritu? Una, bibigyan niya tayo ng spiritual na kaloob na magagamit natin para makapaglingkod sa Kanya. Padalawa, bibigyan niya tayo ng isang uri ng katapangan. Sa talatang 8 at 9, sa loob ng tatlong buwan, si Pablo'y pumasok sa mga sinagoga at nakipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ngunit may ilang nagmatigas sa kanilang di pananampalataya at nagsalita pa ng masama laban sa daan sa harap ng kapulungan. Kahit umalis, siya roong kasama ang mga mananampalataya at sa paaralan ni Tirano nagpatuloy ng pagpapaliwanag araw-araw. Alam niyo, ang pinangaralan ni Pablo, yung mga Hudyo, kaya nga sa sinagoga sila nagtitipon. Ang mga taong yon, ang mga Jews, ay nagsasama-sama sa isang pagsamba. Kasi iba ang kanilang pananampalataya sa mga Griego. Ngayon, nung makarinig sila ng Ebanghelyo, ang sinagoga'y nahati, ang kalahati naniniwala sa ang mga tao naniniwala tungkol sa paghahari ng Diyos kay Kristo. At ang kalahati na may nanatili doon sa kanilang pananampalataya. Ang problema, ang mga di sumasampalataya ay naging matindi nilang kasalungat. Kaya dumating ang panahon na hindi na sila pwedeng magsama. At nang umula si Pablo, sumama ang mga mana, alam nyo, para kasumama sa isang bagong pananampalataya ay nangangailangan na isang klase ng tapang para tindigan mo na ito ang pananampalatayang niyayakop ko ngayon ay nangangailangan ng mataas na degree ng katapangan o holy boldness na kami ay nagtatakwil na ng aming dating pananampalataya at kami ay tagasunod na ng ang daan. We are the followers of the way. Ngayon, maaring ang mga taong yun ay mula na sila teenager ay magkakasama na sa sinagoga. Tuwing Sabado, kung paano ang kaugalian ng mga Hudyo sa buong mundo. Ngunit nang dumating ang pananampalataya, kailangan nilang magpasya. Kailangan nilang maglagot ng kaugnayan, pati ng kaugalian. Mga kapatid, tinanggap ba natin ang ganyang klase ng katapangan na tayuan ang ating pananampalataya? Kapag naunawaan mo ang katotohanan, hindi ka na pwedeng maging neutral. Ulitin ko sa iyo. Kapag naunawaan mo ang katotohanan, hindi ka na pwedeng maging neutral. Ulitin ko po. Kapag naunawaan ninyo ang katotohanan, hindi ka na pwedeng maging neutral. Ang katotohanan ay naghahati sa tao. Ngayon, kapag naunawaan mo na ang Ebanghelyo, you either
accept it or reject it. Accept or reject its claim on your life. At ang mga Hudyo sumampalataya, nagpasya. Kami susunod sa aming bagong pananampalataya. Iiwanan na namin ang aming dating pananampalataya. Susunod kami sa lingkod ng Diyos na nagturo sa amin ng katotohanan. Nagkala sila ng kaugnayan, nagkala sila ng kaugalian upang yakapin ang bagong pananampalataya. Alam ninyo, malaki ang kabayaran ng hayagang pagsunod kay Jesus. Naranasan mo na ba yan? Naranasan mo na bang hayagang sumunod kay Jesus? Ano ang naging kabayaran nito sa iyong buhay? Kapag ipamumuhay mo na ang isang bagong buhay, palaging may kumakalaban dito. Palaging may kumukutsa rito. At dumating ang panahon na sila'y nagpasya kung kanino sila. Alam niyo, ang katapangan ay nagpapalutang ng panibagong pagkakakilanlan. Hindi ba? Kapag tinindigan mo ang katotohanan at naging matapang ka para tindigan yon, sumusunod po ang isang bagong identity. Noon, hindi na sila Hudyo na tagasunod ng kautusan. Sila ay tagasunod na ng andaan. Ano ang kabayarang hinihingi sa iyo ngayon upang matindigan ang pagiging tagasunod ni Jesus? Anong kabayaran ang hinihingi sa iyo ngayon upang matindigan ang pagiging tagasunod ni Jesus? Anong kaugnayan na kapanghihinayang man ang kailangan mong lagutin para mapanindigan ang iyong pagsunod kay Jesus? Anong kalagayan ang kailangan Anong kalagayan ang kailangan mong hiwalayan? Kumbaga, paano mong ihihiwalay ang puti at dikulor sa iyong buhay? Ano ang mga bagay na hindi na pwedeng maging katulad ng dati? Kapag naging Kristiyano ka, hindi naman pwedeng business as usual. Talagang mag-iiba na sapagkat meron ng ibang naghahari sa inyong buhay. Ang tawag doon ay boldness in the Spirit. Ano ang pwede nating asahan kapag may Espiritu ng Diyos? Tayo makakatanggap ng gift of the Holy Spirit, pakatapos ay boldness in the Spirit. Ang Espiritu Santo ang nag-create ng ganong klaseng tapang. Yung tapang na ipamalas ang ating bagong buhay kay Kristo. Ano ang kabutihan kung ang isang batang mananampalataya ay napagtatagumpayan agad ito? Muli babalik ako, nai-establish ang isang bagong identity. Kaagad na mayroong isang bagong pagkakakilanlan. Hindi sila mga Kristiyanong nakatago. Hindi sila mga Kristiyanong takot. Sila mga Kristiyanong handang mamatay sa kanilang bagong pananampalataya. May mga pagkakataong hindi naman natin kailangang humiwalay. Ngunit sa lahat ng pagkakataon, kailangan nating panindigan, kailangan nating magpakilala sa ating bagong pananampalataya. Mananatili ba ako? Hindi. Alam niyo kung bakit hindi na sila pwedeng manatili doon? Dahil magkaiba na ang kanilang pinaniniwalaan. Ang sinagogay may ibang doktrina at ang bagong pananampalataya may panibagong doktrina. May mga pagkakataon na hindi maiwasan ang paghihiwalay. Ngunit kung maiiwasan na hindi humiwalay, mag-umpisa kang i-orient ang iyong mga kaibigan at iyong mga kasama sa isang bagong pananampalataya at sa isang bagong ikaw. Pantatlo, na pwede nating asahan, yung spiritual discipline. Ano ang nangyari sa verse 10? Verse 9,
Kaya't umalis siya roong kasama ang mga mananampalataya at sa paaralan ni Tirano nagpatuloy sa pagpapaliwanag araw-araw, tumagal ito sa loob ng 2 taon. Pag hindi ka nagbabasa between the lines, parang hindi mo ma-appreciate. Pero isipin mo, ang spiritual discipline, nakinig sila sa teaching and preaching ni Paul for 2 years. At yun ay araw-araw. Huguhitan ninyo yung araw-araw. Ang tinding disiplina. Mag-aaral ka ng salita ng Diyos araw-araw. As in, araw-araw. Ewan ko kapatid, kung naranasan mo na yan, na mag-aral ng salita ng Diyos araw-araw, sino lamang ang pwedeng makapag-create ng ganitong hunger and spiritual discipline? Marami nga sa atin, nagbubuklod pa lang ng Biblia, inaantok na. 10 minuto pa lamang sa simbahay, inaantok na. Pero ang mga unang mananampalataya na binabaan ng Espiritu Santo, uhaw na uhaw sa salita ng Diyos at naroon araw-araw. Pag sinabi kasi ng Biblia araw-araw, maniwala tayong araw-araw. For 2 years, hindi ako nagtataka. After 2 years, malakas ang loob ni Pablo, naiwanan ng iglesia. Naiwanan ng iglesia. Hindi ko alam ang ilalago ng iyong pananampalataya kung araw-araw magtuturo ako ng ganito sa loob ng isang oras at kalahati for 2 years. Kung anong mangyayari sa iglesia. Minsan ay pakakatapos ko ng isang lesson, sabi ko kay mama, mamaya, devotion uli. Ito ang mga sasagutan. Sabi na aking asawa, tayo muna at ma-overload sila, magapatong-patong yan. Hindi nila kaya sagutan yan. May inagawa din sila. Pero tatanungin ko kayo, ano ang demand na hinihingi nito sa kanilang pamilya para makadalo sa pag-aaral ni Pablo araw-araw? May pamilya ba sila? Kailangan ba nilang kumain? Meron ba silang maliliit na mga anak? Meron ba silang hayop? Meron ba silang negosyo? Palagay ko meron. Katulad din natin sila. Pero paano nagkaroon ng spiritual discipline? Yan ay gawa ng Espiritu Santo. Alam niyo, ang pinakamahirap pilitin, yung sa mga bagay na espiritual, yung tao walang espiritu. Pero yung may espiritu ng Diyos, merong isang lakas na nanggagaling sa loob, isang klase ng sigla at kagalakan at kauhawan sa salita ng Diyos. Wow! Kahanga-hanga mga kapatid. Yun ang talagang totoong kahanga-hanga sa isang batang iglesia katulad ng Efeso. Talaga ako'y humanga. Wala pa siguro akong iglesyang nakitang kagaya nila for 2 years. Araw-araw, as in araw-araw. Alam niyo, hindi magagawa yan ng mga taong walang interes. Kung paanong hindi mo mahirap pa inumin ng isang kabayong hindi naman nauuhaw. Madalas tayo naghahanap ng excuse. Kung paano pa nga palalaganapin ng mga video sa kanayunan, nahihirapan akong mapakilos sa mga tao. Kung paano, kasi ang mga tayo palaging ibabalandra ang kanilang mga dahilan. Huwag po tayo mga kapatid, maghanap ng dahilan, maghanap tayo ng paraan para tayo lumago. Walang ibubuting idudulot sa atin kung palagi tayo magdadahilan, mahina ang internet, walang signal. Sinong pupunta riyan? Hindi kami makalabas. Huwag tayo maghanap ng dahilan. Maghanap tayo ng paraan. Gusto mo ba talagang lumago? Tanong ko sa iyo, kapatid. Hindi ko alam ang iyong katatayuang espiritual. Gusto mo ba talagang lumago? Kung gusto mo lumago, hilingin mo sa Espiritu Santo na bigyan ka nitong sinasabi kong, kasi sila'y pinagkalooban ng ganun eh. Araw-araw. Araw-araw. Tuloy si Pablo sa pagtuturo araw-araw.
Paano natin idinidisiplina ang ating sarili? Palagay ko'y kailangan nga natin yung kapuspusan na nagbibigay kapangyarihan para magawa natin yung sa atin natural hindi natin gagawin. Kasi yung laman natin natural na hindi naghahanap ng mga bagay na spiritual. We need to be spiritual to desire spiritual things. Buhayin ng Diyos ang mga spiritual nating appetite. Mga kapatid, kaya kung minsan ay ina-message ko kayo na kayo magsagot. Kasi ang nasa likod ng aking isip ay gusto kong kayo matuto. Hindi ko nais na kayo pahirapan. Pasakitin ang ulo ninyo kung ano ang tamang sagot. Huwag tayong tumigil na matuto. Kasi pag tumigil tayong matuto, titigil tayong lumago. At pag tumigil tayong lumago, titigil na rin tayong mabuhay. Kasi ang mga bagay na buhay, naalago talaga yun. Naalago talaga yun. Ulitin ko, huwag tayong tumigil matuto para tayo ay huwag din tumigil lumago. Sapagkat pag tayo tumigil lumago, titigil na rin tayong mabuhay. Pang-apat, at siyang katapusan, na pwedeng asahan ay yung espiritual na patutuo o yung kapangyarihang mangaral o magpahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi dito, tumagal ito ng 2 taon, ang sabi dito, tumagal ito ng 2 taon, kaya't nakarinig ng salita ng Panginoon ang lahat ng naninirahan sa Asya, maging Hudyo at Grego. Naintindihan ba natin ang ibig sabihin nito? Tinuruan ni Pablo ang mga Kristiyano ng 2 taon, araw-araw, at ang naging resulta nito ay maaaring parami ang dumadalo, at ang mga dumadalong ito ang siyang nagpapahayag ng kanilang mga pinag-aaralan hanggang sa lumaganap ang aral ng Diyos sa buong Asya. Ang Asya po isang Roman province na ngayon ay yung bansang Turkey. At sinabi ko sa inyo nung isang linggo, at ni-research ko sa Google, ang area ng buong Asya ay 783,500 square miles. Ikumpara sa Pilipinas na 120,000 square miles, ang ibig sabihin niyan ay 7 kasing laki ng Pilipinas. Ang kinalatan ng salita ng Diyos for only 2 years. Nangyari yan. Nung hindi pa uso ang satellite TV, hindi pa uso ang internet, hindi pa uso ang mga gadget. Alam niyo ang nagsimula? Si Priscilla, si Aquila, si Timoteo, at si Pablo. 4 na tao. Sa loob ng 2 taon, nakarinig ng salita ng Diyos. Ang lahat, maging Hudyo at maging Grego. Wow. Hindi natin pwedeng maliitin. Ang pwedeng gawin ng Diyos, kapag tayo in-empower niya ng kanyang Holy Spirit, at ang sigla ay makita sa ating mga buhay, piyong hindi tayo titigil na magpatutuo tungkol kay Jesus at sa kanyang ginawa sa atin. Hindi sinabi dito, ang mga nakarinig ay sumampalataya. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ay bawat tao ay nagkaroon ng tsansa na marinig ang paanyaya ng Diyos, na magsisi at sumampalataya at maligtas sa puot ng Diyos. Yun ang mahalaga. Sapagkat hindi naman tayo ang nagbubukas ng kaisipan ng tao. Hindi naman tayo ang gagawa para sila'y sumampalataya. Ang Diyos ang gagawa para maligtas sila. Tayo'y mga kasangkapan lamang. Tayo'y mga kasangkapan lamang. Isa sa katunayan ng isang tao, pinupuspos ng Espiritu ng Diyos, ay nagkakaroon siya ng namamatay na apoy sa kanyang puso para ibahagi ang Ebanghelyo. Meron pa palang 5. Ano nga niya ang una? Kapag dumating ang banal na Espiritu, asahan natin na siya magbibigay ng kaloob, asahan natin na mag-create siya ng tapang sa ating puso. Pantatlo, asahan natin na mag-create siya ng isang klase ng disiplina. Pang-4,
ng makapangyarihang patutuo ng Ebanghelyo. At panglima, ang makapangyarihang paggawa ng mga himala. Tingnan ninyo dito sa verse 12. At gumawa ng mga pambihirang kababalaghan ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo, kahit panyo o dilantar na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling ang mga ito at umaalis sa kanila ang masasamang espiritu. Ang Diyos ang gumawa ng maraming tanda at kababalaghan. Natural lamang sa Diyos ang gumawa ng mga bagay na supernatural, di ba? Yan ang pamamaraan ng Diyos. Siya may control sa natural, siya ay may control sa supernatural. Pero dahil siya ay supernatural, normal lamang ang mga gawang supernatural dahil ang Diyos ay supernatural. Sabi ni Jesus, signs and wonders will follow those who believe. Bagamat maaaring maghimala ang Diyos sa kahit na kanino, ang pattern na nakikita ko sa bagong tipan ay naghihimala ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong pinupuspos niya. Ulitin ko, bagamat maaaring maghimala ang Diyos kahit kanino, kahit saan, kahit kailan, ang pattern na nakikita ko sa Biblia ay gumagawa ng himala ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong pinupuspos niya at ginagamit niya. Kung pag-aaralan natin itong mga himala ni Pablo, pwede pa na nga natin sabihin na mas marami pang ginawang himala si Pablo kaysa ating Panginoong Jesus. Sa bagay, yun naman ang sinabi ni Jesus nung siya nasa lupa pa, na gagawin ninyo ang mga bagay na ito at higit pa. At ang mga paghihimalang ginawa ni Pablo, ng ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Pablo, ay hindi mapapantayan. Kasi ginamit ng Biblia yung salitang pambihirang kababalagan. Hindi pwedeng i-duplicate. Hindi mo ma-imagine at hindi mo pwedeng gayahin. Hindi mo pwedeng gayahin. Kaya ang resulta, kapag gumagawa ang Diyos, na ito'y palaging authentic at dinakila ang pangalan ni Jesus. Ano ang nangyari doon sa mga himala na yun? Siguro kung ang mga damit ni Pablo nakakagaling, pihong ubos ang damit at ubos ang panyo ni Pablo. Palagay ninyo, kung ang mga damit ko ay dalhin ninyo sa may sakit at makakagaling, pihong ubos yung aking mga damit doon sa drawer, mga pantalong ko, lahat dadalhin ninyo sa mga may sakit. Sa palagay ninyo, kung nakakagaling ang mga panyo ni Pablo, ang mga jacket ni Pablo, palagay ko halos walang maisuot si Pablo. Dahil bawat damit na isuot niya, kapag dinala sa may sakit, nakakagaling. Pwede mo bang i-duplicate yan? May isang grupo ng mga Hudyo na naisip nila, pag ginagamit ang pangalan ni Jesus, nalayas ang mga demonyo. Kaya nag-usap sila, gamitin din natin, gayahin din natin. At ginaya nga nila, sabi nila doon sa demonyo, ipinapalayas ka namin sa pamamagitan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo. At ang demonyo sumagot, kilala ko si Pablo, kilala ko si Jesus, ngunit kayo, hindi ko kayo kilala. At sila'y dinaluhong at sila'y halos hubad na tumakbo. Ang gawa ng Diyos ay hindi natin pwedeng i-duplicate. Kung paanong hindi pwedeng mapantayan ang mga mahiko ng Ehipsyo ang nangyari sa panahon ni Moises. Ang gawa ng Diyos ay hindi natin pwedeng gayahin at mapantayan. Dahil ang mga gawa ng Diyos ay palaging naglalayong luwalhatiin siya at dakilain siya. Hindi nila pinuri si Pablo na, ang galing mo, Pablo. Hindi. Kahit ang mga mananampalataya o di mananampalataya, isa lamang ang na-register sa kanilang isip. Iya'y gawa ng Diyos. Kaya kahit si Lucas na sumulat nitong aklat na ito, nagsabi na ang Diyos ay gumawa ng maraming kababalaghan. Hindi si Pablo ang gumawa, kundi ang Diyos ang gumawa ng maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ni Pablo. Sa pamamagitan lamang ni Pablo, pero Diyos ang gumawa.
talagang dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong pinupuspos niya. Marahil ay sa dami ng mga may sakit na gustong magpa-pray over kay Pablo, hindi na niya lahat sila mapuntahan. Ngayon, sino ang nakaisip na ang panyo ay dalhin doon? Ako'y naniniwala na kapag gustong maghimala ang Diyos din ang magsisilid sa atin ng pamamaraan at kakasihan niya ang pamamaraang kanyang pinili. Ngunit, ang pagkasi ng Diyos sa isang paraan ay hindi pwedeng i-duplicate sa iba. Hindi natin pwedeng gayahin yan. Sapagkat hindi naman yung mga panyo o mga dilantar ang nilalagyan ng Diyos ng kapangyarihan. Ang nilalagyan ng Diyos na kapangyarihan ay yung tao na ginagamit niya. Pangalawa na lamang ang kanyang mga pamamaraan. Na kapatid, kayo ba'y manggagawa na hirap na, pagod na? Palagay ko talaga nakakapagod ang gawain ng Panginoon kung tayo ang nagawa. Pero bakit parang ang dali-dali ng ministry kay Pablo? Bakit parang ang dali-dali kay na Timoteo, kay na Priscilla at kay Aquila? Dahil napansin ba ninyo na hindi Itong mahirap ipaliwanag eh. Yung ang tao ang nakilos, pero ang Diyos ang nagawa, ang Diyos ang nagawa, pero si Pablo ang nagawa. Si Pablo ang nagawa, pero ang Diyos ang nagawa. Hindi man mahirap intindihan yun. Pero talagang gano'n. Ang tao ay nagawa, pero ang Diyos ang nagawa. Ang problema ay kapag tayo nagawa at ang Diyos hindi nagawa, kaya maganit ang mga bagay, kaya nakakapagod ang mga bagay, kaya nakakasawa ang mga bagay, dahil tayo gumagawa, ngunit ang Diyos ay hindi nagawa. Ang tamang pamamaraan ay tayo puspos ng banal na Espiritu at tayo ay gumagawa sa paggabay ng Diyos. At kapag tayo gumagawa sa paggawa ng Diyos, ang mga bagay ay hindi natin kailangan paghirapan. Dahil instrumento lamang tayo. Amen po ba? Instrumento lamang tayo. Sa 19 verse 11, gumawa ang Diyos ng pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Parang si Pablo ang nagawa, ngunit ang totoo, ang Diyos ang nagawa. Ngayon, huwag natin isipin ang papaano. Kasi kahit ako'y naniniwala na yung panyo ay ipinaisip din sa kanila ng Diyos. Ngayon, ang pamamaraan ng Diyos sa kanila ay hindi pamamaraan ng Diyos sa atin. At huwag tayong manggagaya ng pamamaraan. Yan ang maraming kahinaan ng mga simbahan, tayo gaya-gaya. Pinagaya natin ang pamamaraan. Kaya tayo nabibigo kasi ang gusto natin sundin ay ang pamamaraan at hindi ang Diyos. Hindi tayo nadepende sa Diyos, nadepende na tayo sa pamamaraan. Ngayon, sinong nakaisip nun? Iyon ang ibinigay ng Diyos, inonor ng Diyos. Bakit ko sinabing inonor ng Diyos? Nagaling ay, pag pinatungan ng panyo, nagaling. Kung hindi sa Diyos ang pamamaraan na yun, hindi gagaling yun. Hindi ba ang pamamaraan yan, kung iisipin mo ngayon, ay katawa-tawa? Hindi ba? Katawa-tawa. Wala pang gumawa niyan. Ang totoo, si Don Stewart, yung isang Amerikanong evangelist, ay pinapanalangin niya ang mga panyo, tapos ipinagbibili niya at ang mga panyo niya ay tila may kapangyarihan. Ginagaya niya eh. Pero yun ay mga counterfeits. Yun ay mga huwad na mga paghihimala na binubulog ang tao sa maling paniniwala na sa halip na sa Diyos ay sa panyo na magtiwala. Kung puspos tayo ng banal na Espiritu at tayo mga lingkod niya, ipaiisip din ng Diyos sa atin ang mga dapat nating gawin. Magbabad tayo sa Panginoon sa halip na tayo ay magpagod, maghanap ng mga modelong maaaring kopyahin. Ang Diyos ay hindi gumagawa sa mga pamamaraan, kundi sa mga taong kinakasihan niya.
Ang susi ay naroon sa ating kaugnayan sa Kanya. Mapapatunayan mo na habang nabubuhay ka sa kapuspusan ng Banal na Espiritu, na ang Diyos ay mahimalang gumagawa sa buhay mo at sa pamamagitan mo. Ako'y naniniwalang napakapalad ng mga taong pinaglingkuran ni Pablo. Dahil nakakita sila ng himala ng Diyos. Dahil merong isang lingkod na 100% nagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang magagawa. Iwanan na natin sa Diyos ang lahat. At siya ang bahala sa mga paglilingkod na tinanggap natin sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa pagbubulay na iyong mga salita. Naway kahit sa pagtulog ay madala namin ang mga kaisipang ito. Mamuni-muni pa namin at lalo mo pa kaming pandayin at hubugin. Gawin mong kagamit-gamit ang aming mga buhay. Marami nga namin pwedeng asahan sa iyo, Panginoon. Puspos ka ng kapangyarihan. Sumasamba kami sa iyo. Pinapayagan namin ang iyong paghahari. Puspusin ninyo kami, Panginoon. Ibinibigay namin sa iyo ang aming mga buhay. Pagpalain mo ang mga kapwa ko lingkod na nakinig ng salita mo ngayong gabi. Mapagpala nawa sila ng mga salitang ito, Panginoon. Kasangkapanin mo ang mga buhay nila. Akayin mo sila, Panginoon. I-direct ninyo sila. Naway mahayag ang mga espiritual na kaloob. Naway sa pag-ibig ay magamit nila ang lahat ng ito para ang iglesia ay lumago, tumibay, at makapag-akay pa ng marami. Hangarin namin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu araw-araw. Ito po'y dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pagtitiyaga. Ang mga tanong po ay ipopost natin maya-maya. Salamat na kami pinatuloy uli ninyo sa inyong mga tahanan. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingatan tayong lahat ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat.